Kahapon kasi mga kotsero, kahapon nag-upload ako ng video. Ano yung video? Yung doon sa yung sa dinidiin si ES Bersamin doon sa nangyaring announcement na suspendido na raw yung Maharlika Fund. Tapos, nung pinapanood ko yung video ni VP Sara, may napansin ako. Yung yung announcement nung tungkol doon sa video na yun. Dinownload ko kasi yung buong video at pinanood ko siya ng buo from start to finish. At may napansin ako. Ano yung napansin ko? Sinabi ko nga yung kahapon eh. Sabi ko kahapon, may intriga ako sa inyo. Wait lang. May intriga ako. Tingnan nyo, parang ang lamig-lamig ni VP Sara kay Martin. Parang ganon. Parang ganyan sinabi. Nag-comment, nag-send sa akin si Katie. Sabi niya, Coach, yung chismis mo kahapon, kumalat. Chismoso. Intrigero kasi. Kasi kinontent daw ng mga ibang content creators, sinend sa akin si Byron Cristobal na meron siyang content na nag-walk out daw si Inday Sara, ganyan-ganyan. May mali po sa ganung kwento. May mali po sa kwento na yon. Kasi actually nakita ko rin yan sa balita ni Inquirer kanina. Kasi intrigero. Sorry na Arnel. Kalma ka lang. Wait lang, magpapaliwanag ako. Eto kasi nangyari. So, saan na ba ako? Wala tuloy ako. So kinontent ka nila ang sinabi, nag-walk out daw si VP Sara. Tapos binastos daw si Martin Romualdez. Tapos nagsulo daw siya sa gitna. Iwas na iwas daw para daw isip bata. Ayun, yun ang mga nakikita ko eh. Ang immature. Yan ba ang gusto nyo maging presidente? Etc. etc. Ganon ang nakababasa ko. Kasi sinetsend sa akin eh. Sinend sa akin lahat ni Katie eh. Yan ba? Actually, yun din ang maraming nag-comment ng ganon doon sa video mismo na in-upload ko kahapon. Napaka-immature daw ni VP Sara, etc. etc. What have you. Tapos si Inquirer nga, ayun naalala ko na. Si Inquirer, merong article tungkol dyan. May article. Hindi ko na lang makita ulit eh. Hindi ko lang makita ulit, pero hindi ko lang kung binura o baka natabunan na ng ibang balita o what have you. Pero may ibang may ginawa silang balita. Ang sabi, yun daw ang ebidensya na meron ng lamat ang Uniteam. Na nag-walk out daw si VP Sara pagkatapos ng speech ni Presidente. Yun. Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, sa unang padala nyo po mga kotsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Ngayon, sagutin natin. since di ko alam kung dahil ba dun sa video na ginawa ko kaya nabuo yung intriga. Sana hindi. Kasi hindi naman ako hindi ko naman po sinadyang mang-intriga. O siguro may nakapanood lang, nakita nila, ay oo nga ganyan. O di ginawa na nila ng content. Baka ganon, hindi ko alam. Pero, ipapakita ko sa inyo. Para lang malinaw. Kasi, nung tinanong ko si Katie kung kumpleto ba yung video na pinapakita nila, ang sinasabi nila hindi. So, kasi, ang nangyari kasi nun, hindi ko tinapos yung buong video dun sa kahapon. Pero 10 minutes siya na buo. Ngayon, tatapusin natin. Hindi ko po ito kinata. Ito yung actual. Isa-isahin natin. O, ito umpisa yan. O. Naglalakad si Presidente, di ba? O, lakad, Mr. President. Ayan pumasok na sa loob. O, tuloy natin. Dito natin umpisahan. O, yan. The Philippines
Yan. Excellency Ferdinand Ay, si VP Sara. Ayan. Jr. Yan. Ayan si VP. Ayan si VP ha. Tapos ito si Martin. Ayan si Martin. Okay. Ito lang yung pinapakita nila. Oh, pakita natin. Ayan. Chika-chika. Tapos mag-isa lang si VP doon. Oh. Di tumitingin kay Kong Martin eh. Wala eh. Wala ni Lingon. Wala. Oh, sige. Oh, yan. Ayos-ayos ng damit. Oh, kwento-kwentuhan si Presidente. Tagal ng kwentuhan. Bumati si VP doon sa Herbosa yata yan. Ayan na. Oh. All smiles, all is good. Oh, mainit ang ulo. Just feeling ko. Ito yung feeling ko dyan, mga kochero ha. Ito yung feeling ko dyan. Feeling ko, umaasa si Kong Martin na kahit pa paano, di ba, maging civil siguro. Di ko alam. Pero kasi, parang yun yung kinukwento ng gesture niya. Parang ganun. Di ko alam kung ganun talaga. Pero si PBBM and si VP Sara, mga all smiles naman. Pero dama mo yung dama mo yung tension. Yung tension sa kanilang dalawa. It's very palpable, mga kochero. Again. Oh, beso-beso, all smiles. Oh. Akit na. Oh. Tapos, tumingin pa si Martin. Hindi siya nagtanggal ng gaze kay VP Sara. So, I'm thinking, baka siguro umaasa siya na dilingon, babatiin niya, ganun. Pero wala, hindi talaga, hindi nagpatinag si VP. Wala. Yan. So, ayan na. Okay. Good morning, everyone. Okay. Ngayon, mga kochero, ayan na, speech. Oh, speech. Marami yan, mahaba yung speech na yan. Oh, pinakita pa si VP Sara, ayan. Oh, di ba? Ayan, si Martin. Magkasunod talaga. Kung sino man ang camera, ang director nito kayo mapang-asar kayo. Oh, VP. Workers. We will Si VP. Si Martin. Kung sino man ang director nitong event na to, mapang-Alaska kayo. Hired. Ayan si VP. Workers. Dito natin. We will VP. emphasize our Martin. advocacy for rule. Ay, nako. Tuloy natin. Oh, yan. Tapos, speech. Saan ba yung parteng nag-walkout? I-forward na natin sa parteng nag-walkout. Ayan. Oh. Hindi ko alam kung pinapakita nila to itong parte na to. Pero, ito yung sinasabi nilang nag-walkout. Okay? Dito to sa parte na to, nag-walk out, nag-acting na brat, immature, unstatesman, etc. Okay. Panoorin ngayon natin. Nag-walk out nga ba? Okay. Umalis, di ba? Ayun, si VP Sara sa likod. Hop, alis. Uy! Mukhang walk out nga. Mukhang walkout no. Mukhang tama sila mga kochero. Mukhang walkout guys eh. Tama sila. Kung hanggang dito lang yung pinakita nila mga kochero, hanggang sa parte lang na to. Ayan, simula dito. Pag alis, ayun si VP. Tapos yung si VP. Okay, ayan. Walkout. Kung hanggang dito lang yung ipinakita, walkout nga. Pero mga kochero, tingnan nyo naman yan, napakahaba pa ng pwede mo pang panoorin sa ilalim. May 4 minutes ka pa, more or less. 3.5 minutes na pwedeng panoorin. I-forward ngayon natin. Forward natin ha. Para lang alam nyo lahat. Kasi baka nasisisi ako, nang iintriga daw ako. Hindi ako nang iintriga. In fact, parang ako na lang yata vlogger na sumusuport sa Uniteam eh. Pero pa bang iba? Meron pa bang ibang sumusuporta sa Uniteam dyan? Eto, po-forward natin ha. Ayan, game. Kwento-kwentuhan, chika-chika, etc. Tangkad ni, by the way, makwento ko lang, no? Ang tangkad ni Sek Gibo, no? Ang tangkad ni Sek Gibo, grabe. Anyway, tangkad ni Sek Gibo. Kitang-kita siya eh, hindi mo maano eh.
Hindi mo siya mamimiss kapag nasa ano kayo. Kitang-kita mo siya. Anyway. Tapos, yan, kwento-kwentuhan, naglalakad na, naghahanda lumabas. Okay, eto na ngayon. Eto na. Kung hindi ito ipinakita, yung mga vloggers na nagsabi na brat si VP, bastos, immature, etc., etc., niloloko kayo nun. Or nag-walk out, niloloko kayo nun. Bakit? Papakita ko sa inyo. Ayan, dito natin umpisahan. Nasaan ang brat? Bakit niya kailangan umalis agad? Kasi pipila pa sila para maghatid sa labas. Para masakit talaga sa feeling. Ayan. Diba? Paalam. Hi, Mr. President. Ano naman nangyari sa'yo? Kamusta ka na? Okay lang ako, Mr. President. Huwag problemahin yun. Sumasakit na ulo ko. Grabe sila. Okay lang yun. Kaya ko na yan. Ako na bahala dito. Diba? Kinumentohan ko pa. Naglagay pa ako ng kwento, diba? Diba? Hindi ko alam kung yun talaga yung pinag-usapan nila. Wala, ano lang yun. Nilagay ko lang yun para lang may context. Tsaka para hindi ako ma-copyright doon sa kanta. Paano nyo masasabi na nag-walk out siya? Hindi ko siya nag-walk out. Si VP Sara ay parte ng entourage na mag-a-usher paalis. Kasi yun ang problema mga kotsero eh. Hindi ko talaga alam kung ang kinuha lang ba nila sa parte ng kung sa akin na nakuha yung video Hindi ko alam kung saan na nakuha yung video. Pero malamang sa malamang hindi. Hindi naman nanonood sa akin yung mga yun. Pero obviously all is well. As far as the unit team is concerned, all is well. Walang problema sa side ng unit team. Sino lang ba ang nagsasabing may problema? Hindi ako yun. Paano naging immature? Siya pa nga yung naghahatid. Paano naging prinsesa? Siya pa yung naghatid sa presidente sa eroplano. Take note wala si VP, wala si FL dito. Tapos may umintriga pa. Sabi sa akin ni Coach, iniintriga po nila yung paghiwalay ni VP Sara doon sa video sa upuan. Bakit daw mag-isa lang siya? Napaka-brat naman daw. Masyado naman daw pa VIP. Masyado rong na anuhan ng sama ng loob kay Martin Romualdez. Hindi nagparamdam, hindi nagpakita, hindi malang bumate, etc. etc. Alam nyo mga kotsero, puntahan natin kung saan siya nakaupo. Yan, dito siya nakaupo, di ba? Sa gitna. Langya. Video breakdown, guys. Video breakdown ito. Okay, andyan sa gitna, di ba? Alam nyo po mga kotsero, tuwing nandito po sila sa venue na ito, diyan po talaga sila pinupwesto. Hindi ho ito ang first time na diyan ho siya pinaupo. Diyan talaga siya pinapaupo kasama minsan ni FL. For example, ito, video ng bago siya pumunta ng Japan. Si Presidente, ayan si Martin, ito si VP, ayan ito si FL, ayan. Diba? Kitang-kita naman saan yun? Wala ito lang yung view nakatalikod. Pero, yan si VP Diyan siya talaga pinupwesto at dito talaga ang pwesto ni speaker. Palagi yan. Palagi yan. Pag itong sa venue na to, hindi kayo naniniwala, ito pa isa. Papakitaan ko talaga kayo. Ayan Ito yung nagpunta si PBBM sa China. Galing sa Manila Times to. Papunta siya China, January 2023. Itong January na to. Ayan
Si FL tsaka si VP. Ayan. Si FL, si VP, Presidente, Speaker. Oh. Paano nyo ngayon sasabihin na nagpapaka-prinsesa si VP? Kasi mga kotsero, una, pagkatapos ng speech, kaya siya umalis. Bakit? Kasi maghahatid pa siya doon sa labas. Maghahatid pa siya doon sa labas. Okay. Saan na yan? O yan. O, diba? Wala na siyang time makihalubilo. Para saan pa? Diba? Wala nang panahon eh. O, si ES Bersamin. O yan. O. Clue yan. Clue. Nagtagal ba siya dyan? Sa konting chika na yan? O, umalis din siya agad. Yan siya o. O. Kasama siya dun sa maghahatid, di ba? O yan, umalis agad. O, diretso sa pila. Pila kasi. O. O yan. Tapos yan na. Oh, paano ngayon niya? Oh, tapos may ganyan pang kwentuhan, di ba? Oh, kamusta ka na? Okay lang ako, Mr. President, mga problemahin. Sakit na ng ulo ko sa kanya. May ano talaga. May pagdab. Oh, di ba? All is well. Sino lang ba ang may gustong sino lang ba yung nagsasabi na may lamat na ang unity team? Syempre, yung mga taong may vested interest. Ibig sabihin, sila yung maikinabang kapag natibag ang unity team. Kaya ganun. Ito pa lang si Presidente nag-announce, Marcos stop all violence. Marcos calls for de-escalation of Israel-Hamas situation. The Philippines is deeply concerned about the rising number of victims and the safety of all persons, as well as the dire humanitarian consequences of the conflict in Israel and in Gaza. We hope that all parties will exert their utmost efforts to de-escalate the situation, stop all violence, and engage in dialogue and diplomacy. Ano sabi ni VP? Duterte urges Filipinos to call for ceasefire in Middle East. Ako ay nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin sa kapayapaan sa mesa. Ating ipanawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan at wakasan ng pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng mga sibilyan, lalo na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Obviously, siguro naman, hindi maglalabas ng statement si VP Sara nang di nila pinag-usapan, di ba? Ano pa? Ito, very recent lang. Di ba, in-appoint ni Presidente si Joey Concepcion sa MSME Council. Ito lang, May 18, 2023. Sa Go Negosyo, si Joey Concepcion. Ano ngayon ang plano? Babawasan ang K-12. Pero merong last 2 years, ang plano ay gawing entrepreneurship training. Maganda to mga kotsero. Maniwala kayo, maganda to. Kung ako gusto ko to sa mga anak ko, matuto silang magtayo, magkonsepto, magtayo, at magpatakbo ng mga negosyo. Maganda yan. Gusto ko yan. Kasi alam nyo mga kotsero, wala akong empleyado na yumayaman. Totoo yan. Wala akong empleyado na yumayaman. Magsabi po kayo sa akin ng isang empleyado na kumikita ng milyon-milyon kada buwan. Wala ko kayo makikita ng ganun. Pero, mga negosyante, kung ano yung effort nila, kung ano yung kanilang pinagtrabahuhan at ang oras na ginugol nila dyan sa kanilang trabaho o sa kanilang pinagtrabahuhan, ganun din kalaki yung mga kinikita nila. So, yan. Saan ba to? Kapag empleyado ka, magtrabaho ka ng 8 hours or 12 hours, it doesn't matter. Kung magkano na pagkasundo ang sahod, yun ang sasahuri mo. Pag negosyante ka, magtrabaho ka ng 12 oras, kung magkano yung kinita mo sa 12 oras na pinagtrabahuhan mo, yun ang iuwi mo. Wala akong empleyado na yumayaman. Kaya ako, pabor ako dito, na yung last 2 years ng, si VP Sara may may pakana niyan .
Bakit? Sinusuportahan niya yung yung direksyon ng presidente eh. Our idea is if we open up this avenue to young people, there would be a way for them to find an alternative path to success. Agree ako dyan. He said not all families have the financial resources to support their children through the entirety of the current K-12 program with an additional 4 years of higher education. Tama yun. Dapat nga, binawasan yung college eh. Dapat binawasan yung college. Nung ni-roll out sana yung K-12, binawasan yung taon ng college. Ginawan 2 years na lang yung college. University, 4 years. Kasama yung pre-masters. Ang ginawa ng gobyerno, aanga-anga eh. Ginawang K-12, tapos hindi binawasan yung college. Pwede mo namang yung general education subjects ng college, ibaba mo sa level ng high school. Yung ginawa ni Panot eh. Engot-engot eh. 'Di ba? Yung GE subjects ng ng college, lang naman yun. Algebra, Math 1, Math 2, Filipino 1, Filipino 2, English 1, English 2. Pwede mo nang kunin yun sa senior high school mo eh. Tsaka sa junior high school. Para pagtungtong mo ng kolehiyo, mga major subjects na ang pag-aaralan mo. Ewan ko ba dito sa Aquino administration, palpak yung ginawa nila. O at least dito, iba. Kung hindi na kayang magkolehiyo, bago ka makagraduate ng high school, marunong ka nang mag-umpisa ng negosyo mo. Kikita ka nang mag-isa. Kwento ko sa inyo ha. Pinsan to ng misis ko. Graduate siya ng nursing. Magbo-board na lang. Nag-isip magnegosyo. Mga kotsero ha, nursing graduate na. Magbo-board exam na lang. Ganap na nurse na siya. Naisipang magnegosyo. Medyo off topic ha. Kwento ko lang naman. Naisipang magnegosyo, nagtayo ng coffee shop. Maliit lang na coffee shop. Nung una. Awa ng Diyos, ang dami na niyang franchise ngayon. Ilan na franchise niya? 6? 4? May 4 na franchise na siya. Kada coffee shop, kumikita ng 6 figures every day. 6 figures every day. Araw-araw, 6 figures. Araw-araw yun, guys. May franchise pa siya na 4. Ngayon, kinukulit ako. Kaya magpa-franchise na rin daw ako. Nag-ipon pa ako. Wait lang. Kalma lang. Yun po ibig kong sabihin. Kung yung mga estudyante ho natin, matututong dumiskarte ng ganun. Matututo na silang magtayo ng negosyo, matututo sila na magpatakbo ng negosyo, magpalago ng negosyo. Mga kotsero, baka naman pagdating ng panahon, hindi na natin kailangan ng foreign investor. Dahil yung mga negosyo sa Pilipinas na mismo nanggagaling. Single ba yun? Sabi. Nagtatanong single daw ba? Single daw. Sabi. Single daw siya. Tapos ayaw na niyang mag-board exam kasi laki ng kinikita niya eh. 6 figures. Mga kutsero, 6 figures, hundreds of thousands na yun. Araw-araw. So, ito maganda to. Maganda tong gustong gawin ni VP Sara na to sa mga estudyante. This is a good career path. This is a good path. Di ba ang problema ng ng mga graduate daw ng K-12 hindi sila employed, hindi sila employable kasi ang gusto pa rin ng mga kumpanya mga college graduate. Kapag natuloy itong plano ni VP Sara, pagka-graduate mo pa lang ng high school, hindi mo na kailangan maging empleyado, ikaw na ang magtatayo ng korporasyon mo. Net 'yon, net. Net 'yon ha, Jeline Mendoza. Net 'yon. Walang kumukuha sa aking trabaho, bilang empleyado kasi high school graduate lang ako, senior high school lang natapos ko. Ayaw nyo kong kunin, ha? Magtatayo ko sarili kong coffee shop. Magtatayo ko ng sarili kong car wash. Magtatayo ko ng ganito. Natuto ko natuto ko kung paano mag-franchise sa senior high school ko eh. Ifa-franchise ko yung negosyo ko. But anyway, medyo off topic ako. So yun mga kotsero. Yung sinasabi ko. All is well in the Uniteam. All is well. Maayos po ang Uniteam. As far as PBBM and VP Sara is concerned, maayos sila. As far as VP Sara's job as a DepEd Secretary, ginagawa rin yung trabaho niya.
At hindi siya katulad ni Leni Robredo na lahat ng gawin ng Pangulo, siya yung unang-unang bumabatikos. Hindi. Kailan nyo naringgan si VP Sara na bumatikos kay Presidente? Wala, di ba? Never. Not once. Never niya siyang naringgan magsalita against the President. Sino ang madalas nagsasalita against the President? Di yung mga galit sa kanya. Yung mga galit sa kanya. Sino ang madalas binabakbakan ni VP Sara? Mga komunista, tsaka mga dilawan. Sino madalas bumabakbak kay VP Sara? Yung yung mga paano ko pa sila di-describe? Wag na lang, bibigyan ko pa sila ng dignidad. Ngayon, ganito. Kapag kumampanya siya sa 2028 at sinabi niya na I am pro-China, ayun, doon natin pag-usapan. Kasi, dineclare niya na pro-China siya. Pero hanggat walang sinasabi, sabi niyo silent eh. Kung silent, di silent. Di ba? Si PBBM, di ba silent din siya sa issues ng pamilya niya? Real talk, mga kotsero. Di ba? Silent din siya sa issues ng pamilya niya, si Presidente. Did we fault him for it? No, we didn't. Bakit? Yung ibang mga bagay ang nagpatunay sa katotohanan nung sinasabi niya. Ano yung mga ibang bagay na yun? Mga desisyon ng korte na nadidismiss. Ganun lang kasimple yun. Pwede namang maging pwede namang kumontra pwede naman tayo magkaroon ng magkaibang opinion. Pero, hindi nagbabastusan. Ang problema kasi dito, nagbabastusan. Yung iba. Anyway, so yun mga kotsero. Again, ang dami ko nakikitang ganyang comments eh. Sasabi nila, ang brat daw dahil doon sa nag-walk out siya, etc. etc. But now we find out, hindi pala siya nag-walk out. Diba? Hindi pala siya nag-walk out, hindi pala siya nagpaka-brat, kaya siya nakabukod kasi yun yung sitting assignment niya every time. Ano pa ba? Tapos nakita rin natin na meron siyang sincere support sa administration. Except for moments tulad nung nangyari sa kanila ni Martin Romualdez. Let's admit mga kotsero, ano naman talaga? There is really a conflict. May conflict talaga. May conflict talaga. And nag-start yan nung May. May pa yan. Alam naman natin kung ba't nag-start yan. Kaso mga kotsero, ang in-expect natin lahat, kasama ng mga supporters ng Unity. Di ba merong isang panahon na magkaakbay pa silang dalawa pumasok sa pre-departure speech ni Presidente? Ginawan ko ng content yun eh. Sometime nung July yun eh. Di ba nakahawak pa nga si VP kay Martin Romualdez? We're all expecting na okay na napag-usapan na settle na yung mga issues. But apparently, this recent move, very political move, and bahala kayo, you can judge me for it or not. I don't actually care. But tawag dito, this very political move happened with a very surprising quote-unquote ally. Ma-imagine nyo rin kung bakit I would rather support a politician who is sincere. Yung sincero. Yung hindi mo kailangan isipin kung galit ba siya sa'yo o hindi, or madali mong mababasa. Tingnan mo si PBBM, madaling mabasa. Predictable. Tsaka very sincere. Alam mo kung kailan siya, naalala nyo nung tinanggal niya yung price cap? Ay, hindi, nung bumaba pala yung rating niya sa survey, ang sabi niya, hindi raw siya nagtataka kasi nahirapan daw lahat ng tao. And you can feel the sincerity there. Kita nyo talaga. Kita nyo talaga yung sincerity ni PBBM dun. We need leaders like that. Na hindi mo kailangan basahin. Tama na yung yung nangyari nung last admin. And again, this is not siguro style talaga ni Digong to. Pero nung last admin, di ba, kailangan mong basahin, kailangan mong i-interpret. Tapos kailangan mong sabihin na,
Ano ba talaga yan? Political strategy lang ba yan? O pumalpak talaga? O strategy lang ba yan? Etc. etc. Di ba nung kay Digong? Pangit nung ganun eh. Ang hirap ispelengin. Ang hirap ispelengin, di ba? Ako personally, ayoko nung ganun. Kapag naalala ko noon nung pinupuri si Digong. Tapos yun nung lagi lang sinasabi, wow, master strategist, etc. etc. Master of politics talaga, ganyan. Well, gusto nyo nung ganun, di ba? Mas gusto ko yung sincere, yung kita mo talaga yung, kung ano yung ano niya, nasa isip niya. And if VP Sara is like that, she wears her heart on her sleeves, like PBBM, okay na ako dun. Mas gusto ko yun. More importantly, mga kotsero, importante din yung results. Yung resulta. Results matter. Results matter. So, hintayin natin. Hintayin natin yung resulta. Wala pa nga resulta eh. Kaya nga 'di ba wala sila masyadong maibato kay VP. Puro brat or princess, etc. etc. Wala sila ibang maibato, 'di ba? Kasi yung mga accomplishments niya ayaw nilang banggitin. Ganoon lang kasimple. So, hintayin na lang natin yung stance ni ako, yun na lang iniintay ko kay VP Sara. Iniintay ko yung stance niya doon sa West Philippine Sea. But kung wala siyang statement ngayon, I understand. It's not part of her job. Okay, thank you very much po sa panonood sa ating ngayong gabi. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Pa-share po yung mga replays natin lalo na. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you next time. Bye!